pag-usapan natin ang patungkol sa paghingi nitong si Benimaru kay Elmesha ng isang malaking favor na i-transfer sa kanya temporarily ang control sa mga magus. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Napasabi na lang itong si Leon dito na hindi niya daw ina-expect na pati itong si Valgrind ay makikikooperate sa kanila. Talagang kakaiba daw ang talent nitong si Rimuru sa pagmamanipulate sa ibang mga tao. Nakakatakot raw ito. Nag-reply naman itong si Zoe na ang tamang term daw dito ay natural virtue. Sadyang amazing lang daw talaga itong si Lord Rimuru. Nagtatalo ngayon itong si Lilian Cromwell at Zoe pero walang pakialam itong si Zelario sa kanila kasi ang iniisip ngayon itong si Zelario ay ang nakikita niya sa may screen na bakit daw papunta itong si Milim sa may Sarion. In the first place daw ay hindi malinaw kung part ba talaga ito ng kanilang plano o hindi. Hindi sigurado itong si Zelario dito kasi hindi nga siya pinaliwanagan nitong si Feldway. Maaari daw kasi na coincidence lang ang pagpunta dito nitong si Milim. May possibility rin daw na si Velsard ang may gawa nito at umaakto itong si Velsard sa kanyang sariling interest. Pero kung si Velsard nga daw ang dahilan nito, ano ba daw talaga ang gusto nitong ma-achieve? Ang dahilan daw ba nitong mga ito kaya sila pumunta sa Sarion para suportahan silang dalawa nitong si Jahil. Pero imposible daw kasi na yun ang dahilan nun. Dahil sa hindi alam nitong si Zelario kung ano ba mangyayari dito lalo siyang na-frustrate kay Feldway. Kasi at this rate daw madadamay sila sa pagwawala nitong si Milim at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ngayon. Kung makikikooperate ba siya kina Velsard o kung kailangan ba nila mag-evacuate. Kaya ibig sabihin may stuck sila dito. Kung ang defending force lang daw nitong Sarion sila Sylvia at Elmesha kayang-kaya na raw nilang tapusin itong mga ito. Pero ang problema nagpadala nga kasi dito ng subordinates itong si Demon Lord Rimuru. Mahirap naman daw na i-assume na ipinadala ni Feldway dito itong si Milim dahil nagpadala rin si Rimuru ng mga reinforcement. Tapos tumingin sa paligid itong si Zelario at tumingin rin siya sa may likod niya. Dito nakita nitong si Zelario itong malaking sacred tree na responsible sa pagprotekta sa planet sa iba't ibang mga natural disasters. Even though na-expose na itong tree na ito sa mga malalakas na flame ni Jahil, standing strong pa rin itong puno na ito. In the past daw, sacred tree din ang nagprotekta sa may land na ito sa may damage na naikos ng laban nila Milim at ni Guy Crimson. Sa may north daw nandun daw si Velsard. Dan si Ramirez at Guy Crimson naman daw ang promotekta sa may human sphere na under ni Demon Lord Ruminas. Ang Nazca region ay guarded by Emperor Rudra at safe rin ito dahil sa protection ni Valgrind. Basically, parang lahat halos ng direction ay protected naman that time. Kaya hindi sila nagtamo ng malaking pinsala sa naging laban nitong sila Guy Crimson at nagra-rampage na Milim. Maliban na lang sa isang place kasi hindi ito masyadong secured at ito ang sanctuary ng Dharmagenia. Sa center nito napunta ang damage. Hindi ito totally na nasira nang dahil sa may Heavenly Tower pero ito talaga ang naka-experience ng pinakamalala na disaster. Kapag may nagwawala na isang malakas na karakter na capable na wasakin ng mundo umaaksyon ang mga malalakas rin para protektahan ang mga lugar na kanilang kinabibilangan. Kaya marami ka munang kailangan na pabagsakin bago mo mawasak ang mundo kasi nga kahit capable ka naman na wasakin ng isang planeta hindi mo pa rin mawawasak ang planeta kapag meron namang isang malakas na karakter rin na kayang protektahan ito laban naman sa'yo. At ang isa na nga sa mga protector ng mundo ang mediator na si Guy Crimson. Kinatatakutan itong si Guy Crimson ng mankind at considered siya as the strongest and the most wicked demon lord. Pero meron silang kasunduan nitong si Feldenava na poprotektahan niya ang mundo na ipinagkatiwala nitong si Feldenava sa kanya. Pero hindi lang itong si Guy Crimson ang pinagkatiwalaan ng creator. Tsaka marami pang mga iba ang naging protector ng mundo. Kabilang na rin sa mga ito ang mga demon lord na napili nga nitong si Guy Crimson. Isa na dito si Ramirez, na katulad ni Guy Crimson isa rin palang mediator. Pero aside from demon lords meron pang other forces na protector din ng mundo. Ito naman ang kanilang mga counterparts which are the heroes. Isa na example dito itong si Masayuki na reincarnation ng most powerful hero of all time na si Rudra.
Isa ring force ito na dahilan kung bakit ligtas ang kanilang planeta. Tsaka kasama nito ang Scorched Dragon na si Velgrind. Aside sa mga powerful figures na protector nitong mundo, meron din mga relics dito na ginawa mismo ng creator rin na si Veldenava. Kabilang na sa mga ito ang Heaven's Tower at ang isa pa ang Sacred Tree. Actually, kabilang rin pala dito ang Labyrinth ni Ramiris, pero separate category naman daw yon. Ngayon, unavailable na ang 6 na malalakas sa may side ng Tempest. Itong mga ito sila Crimson, Rimuru, Chronoa, Masayuki, Velgrind at Veldora. Itong si Crimson tinapatan ni Velside. At itong si Rimuru naman occupied pa rin sa paghabol kay Milim. Free naman daw ngayon itong sila Chronoa at Masayuki. Pero ang problema lumaban na matinding laban itong dalawang ito nung una. Kaya although free sila out of the options din. Kasi ngayon hindi pa sila nakaka-recover. Itong si Velgrind naman ginagawa ang best niya para protektahan itong kanilang planet laban sa mga damages na natatamo nito dahil sa mga extreme battles. Then lastly, itong si Veldora naman. This time, nasa may labyrinth pa lang siya bilang pinaka-guardian nito habang wala itong si Rimuru. Sa may time na ito, hindi pa pinapalabas itong si Veldora kasi that time, ang alam nila ay itong si Veldora talaga ang target ng kanilang mga opponents. Kaya ini-stack lang nila ito sa loob ng labyrinth. Dahil sa status nito mga ito naging malinaw kay Zelario kung ano talaga ang target nitong si Feldway. Na-realize dito nitong si Zelario na ang target nga ni Feldway ang wasakin ng mundo at itong Sacred Tree ang kanyang uunahin dahil ngayon wala nang available na capable na promotekta dito. Maging itong si Zelario madadamay sa isang napakalaking pagsabog kaya naisipan ni Zelario na kailangan niyang kumilos para pigilan ang foolishness nitong si Feldway na actually itinuturing niya ring kaibigan. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.